Okay, welcome po sa ating munting YouTube channel. Ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na sumasagot sa inyong mga katanungan. At kung may mga problema kayo, itanong lang ninyo at pipilitin natin yang mabigyan ng linaw sa pamamagitan ng ating maliit na kaalaman. Okay, bago po ako bumati ay gusto ko lamang pong ipaalaala sa inyo na wala ako sa Pilipinas para kunin ang aking serbisyo. At doon sa mga nagtatanong, gustong bumili ng baril sa gun store po, kayo mag-inquire sapagkat wala po tayong pinagbibiling baril na ano pa man, sapagkat tayo po ay nandito sa Kuwait. Nagtatrabaho po tayo sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at nganay consultant na. At bawal na bawal po ang magbinta ng baril. Makukulong po tayo. Isa pa po ay mawawala tayo sa YouTube. At hindi po tayo gumagawa ng mga illegal na bagay. Gusto ko lamang pong paalala sa inyo, tayo lamang po ay nagtuturo kung paano ayusin ang inyong mga nasisirang firearms. Ayan, at bago tayo magpatuloy ay gusto ko lamang munang basahin ang katanungan ni alias Baby Makalmot. Ang sabi niya, Sir Tay, magandang araw po. Tanong ko lang po, ano ang problema sa M16 Baby Armalite na pag nakarami na ng putok ay hindi na kayang hugutin ng bolt, yung basyo. Tapos naiiwan sa chamber. Tapos pag lumubo yung basyo ng konti, kaya mahirap hugutin ng bolt, yung basyo kasi humihigpit. Ano po problema? Sana po masagot. Ayan, at bago natin yan bigyan ng kasagutan ay gusto ko lamang munang bumati at magpasalamat sa ating 37,262 na mga subscribers na patuloy na sumusubaybay sa atin. At ako'y nagpapasalamat sa ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads, dahil nga po tayo ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan na mga anak ng single parent. Wala na po akong pinapag-aral, kaya nga po naisipan ko na ang aking kinikita dito sa YouTube channel ay itulong ko sa mga bata na hindi kayang pag-aralin ng mga single parent. 6 po sila, at yan lamang po ang kaya nating tustusan sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Ayan, at nagpapasalamat po ako sa mga sponsor na nagpapadala ng pagmamahal sa ating 6 na estudyante. Kaya nga po tayo dito ay may GCash number na kung saan ang ating mga sponsor ay nagpapadala ng pagmamahal. Sa panguna po, shout out kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubel Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Ombet ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Evangelista ng Pasay. Merong ayaw magpakilala, tawagin na lamang nating Adrian. At yung last ay yung bago nating sponsor, si Conrado Ilolailio. Okay, maraming salamat po sa inyo. At malaking tulong po ang inyong pagpapadala sa ating GCash, dahil 5,000 lamang po ang kinita ng ating YouTube last month. Ay kulang na kulang po dahil ang isang estudyante ay 1,000 kada linggo. So 6,000 kada buwan. Kaya maraming salamat po sa ating mga sponsor. At pag dumami po yung ating sponsor at lumaki ang ating YouTube channel, ay dadagdagan po natin ang ating mga estudyante. At sana i-share ninyo ng i-share at para lumaki pa ang ating YouTube channel at nang marami pa tayong matulungan. Ayan, at sasagutin na natin ang katanungan ni alias Baby Makalmot. So ang problema nung kanyang M16 ay pag nakailang putok na, pag nakarami na ng putok, ay nandun na, kumakapit na yung basiyo at hindi na lumalabas. Bakit kaya? So actually ginawan ko na ito ng videos, pero na-red alert po tayo dahil pinakita lang natin yung kung bakit ay
in-upload ko pero hindi na yellow alert ng YouTube. So natakot na akong i-public. Kaya gumawa na lamang ako ng panibagong YouTube na kung saan hindi ko napapakita yung baril. Kasi nga hindi pumasa sa community guidelines. Baka matanggal tayo sa YouTube, nabigyan na tayo ng isang pagkakataon pa. Okay, padalawang pagkakataon na ito, baka hindi na tayo ibalik. So, minarapat ko na, explain ko na lamang sa inyo kung bakit. At hindi ko na ipapakita yung actual na nasira ng baril. So, ganito po yan, ang paliwanag ko dyan. So, ang sabi niya ay, pag nakarami na ng putok, doon na lumalabas yung problema na ang sabi niya ay pag nakarami na ng putok ay hindi na kayang hugutin ng bolt yung basyo tapos naiwan na sa chamber. So umi-stack na yung basyo pag nakarami ng putok. Ibig sabihin uminit na. Uminit na yung yung barrel ay uminit na. Pero hindi po normal 'yan sa mga rifle na pag uminit na hindi na lalabas yung bala. Bakit yung kanyang M16 ay ganun? Actually, yung kanyang chamber ay pag malamig pa ay okay pa, nag-eject pa, natatanggal pa. Pero bakit pag uminit ay hindi na at umi-expand na yung bala? Ganito po ang paliwanag ko diyan. Yung kanyang chamber ay maluwang na. Bakit naman pag mainit na ay nagkakaproblema na? Dahil ang bakal po pag uminit ay umi-expand ang bakal pag umiinit. So, pag malamig tama pa ang clearance nung bala sa chamber, tama pa dahil malamig pa. Pero nung uminit na ay sumubra na ang luwag, lumampas na sa kanyang tolerance, ayun na, doon na umi-expand yung bala. At pag umi-expand ang bala, dahil maluwang na yung chamber, natural yan, i-expand na. At pag umi-expand na yung bala, ay doon na nagkakamero ng problema, kumakapit na. So, okay pag malamig pa dahil hindi pa umi-expand. At pag uminit na, umi-expand na yung bakal, umi-expand na, doon na nagkakaproblema. So, wala na tayong magagawa diyan. Hindi ko pwedeng ipakita sa inyo kung paano yung pagtitesting. Gusto ko sana ipakita sa inyo yung pagtitesting. Ang pagtitesting ay gugupit lang kayo ng isang bond paper. Pagkatapos ay ipapasok ninyo sa chamber at ipapasok din ninyo yung bala. Pag masikip pang ipasok, ibig sabihin okay pa. Pero pag naipasok ninyo na may papel, maluwag na, at maluwag na rin yung papel, yun ang pag-check ng Kasi meron talagang dami na bala na pang-check ng chamber. So hindi ko mapapakita sa inyo dahil nga hindi pinayagan ng YouTube. So i-checkin na lamang ang pag-check niyan talaga. Lalagyan ninyo susuotan ninyo yung chamber ng bond paper, tapos ipasok ninyo at the same time ipasok ninyo yung bala. Pag yung bond paper ay masikip at yung bala rin ay masikip ipasok, ibig sabihin okay pa yung chamber mo. Pero pag nilagyan mo ng bond paper yung chamber at nilagyan mo ng bala, pagkatapos yung papel ay maluwag na, yun ay pag malamig pa, yung hindi pa pumuputok yung hindi pa napapaputok yung baril. Ay pag maluwag na yun, ibig sabihin sobra na ang tolerance ng chamber. Kaya pag uminit pa, lalong i-expand pa yung chamber ninyo dahil uminit ang bakal.
ay doon na kumakapit yung basyo. Yun ang paliwanag ko dyan. So, yan, disclaimer lang, hindi ko pwedeng ipakita na sa inyo yung barrel dahil yung unang video ko nga ay na yellow alert. Kaya, inulit ko na lang yung video at hindi ko na pinakita yung actual na pagsusukat nito. Pero ganun lang talagang pagsukat. Kahit sa mga pistol, ganun din ang ginagawa ko. Kahit sa mga pistol. May video tayo niya sa pistol. So, ganun. Yun ang problema niyan. Pag malamig pa, yung barrel ay okay pa yung clearance niya pag malamig pa. Pero pag uminit na, umi-expand na yung bakal. Lahat ng bakal ganun. Pag uminit, lumalaki, umi-expand. So, lumuluwang at pag lumuwang na yan, over na ang tolerance, umi-expand, sumusubra ng expand, at mahirap na hugutin. Kaya nga, ang payo ko ay hindi ko pinapagamit ng steel yung panglinis. Dahil nga na ito nakakasira ito ng barrel. Ang ina-explain ko na paglinis ay ito lang nylon. So ayan ang aking paliwanag. Sana kaya nga gusto kong magkameron tayo ng special class sa Messenger para doon ko ipapakita yung mga hindi dapat ipakita sa YouTube. Okay, hopefully pagka may mga 20 na tayo na mga pwede na ako mag-open ng special class para yung mga masisilan na hindi dapat ipakita sa YouTube, doon ko i-upload. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli nating video, magtanong lang kayo at bibigyan natin ng kasagutan sa abot ng ating malit na kalaman. God bless us all. Thank you very much.